Chapter 8 Finale. Sa wakas, narating nila ang mansyon ng mga C sa Gangnam District at isang magandang babae nakita niya na excited na nag-aabang sa kanilang pagdating. Sigurado siyang ito ang Peaches na nakausap ng lalaki sa cellphone. Nakasuot ito ng bestida na murang dilaw ang kulay. Nakalugay ang mahabang buhok nito. Napakaganda ng balat ng dalaga. Pino ang kutis ito kahit walang make-up. Niyakap ito ng mahigpit ni Alden. Iniiwas ni Nick ang tingin sa tagpong yun at nagkunwaring busy sa pagbababa ng kanilang mga gamit. Lumapit sa kanila ang tatlong unipormadong katulong para ipasok ang mga yun sa loob ng mansyon. Yumakap din at humalik kay Mang Johnny ang babae. "You've never changed, Mang Johnny." "Doing good?" tanong nito sa matanda. "Yes, Peaches, I'm doing good." Nakangiting sagot nito. Isa-isa silang pinakilala ni Alden sa dalaga. "Peaches, they are the security staff from PNP and NBI. Lina, Anjo, Dennis and Dominic." Ngumiti sila at nag-abot ng kamay rito. "Hi guys," bati nito pagkatapos ay tinitigan siya. Nakangiti itong tila kinikilala siya. "Dominic, you seem familiar. Teka, saan nga ba kita nakita?" Anito na napapaisip. "I know. Sa..." Hindi pa dito natatapos ang sinasabi ay inakbayan na to ni Alden at hinila papalayo. Sumunod sila sa mga katulong na may bitbit ng kanilang mga gamit. Napakaganda ng mansyon ngunit parang hungkag ang kanyang pakiramdam. Pagpasok niya sa loob ng kwarto ay kaagad niyang ibinigsak ang katawan sa kama. Hindi niya mapigilan ng hindi mapaiyak. It's all mixed emotions. Jealousy, pain and bitterness that she has no choice but to follow orders and unreasonable demands. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya. Nagising siya sa mahinang katok ng kusinera. "Ma'am, baba na daw po kayo," sabi ni Sir Alden para mag-lunch. "Thank you, susunod na ako." Pagkatapos maghilamos ay lumampas siya ng kwarto para bumaba at mananghalian. Saktong paglabas niya ay siya ring paglabas ng binata sa isang kwarto. 3 pinto ang pagitan mula sa kanya. Masyado siyang nasyak nang kasunod itong lumabas si Peaches. Nabigla siya ngunit pinilit na huwag ipahalata ang selos na nararamdaman. "Dominic, okay ka lang ba? May masama ba sa pakiramdam mo?" tanong ni Alden sa kanya. Napansin siguro nito ang pamumulan ng kanyang mga mata. Nakita naman niya na genuine ang concern nito kaya bahagyan niya itong hinitian. "Medyo maputla ka. Ayos ka lang ba?" Nag-aalalang tanong ni Peaches sa kanya. Mabait ang dalaga. Simple lang to at soft-spoken. Hindi tulad ng ibang mga babae sa paligid na binata na masyadong agresibo. "Don't worry, I'm fine. Napasarap kasi ang tulog ko kaya medyo mazi ang pakiramdam ko. Jet lag lang to. Hindi kasi ako sanay mag-travel." Sagot niya sa babae. Halos pinilit lang niyang lunukin ang pagkain. Nawalan siya ng gana dahil sa paglalambingan ni Alden at Peaches. Nagsusubuan pa ang mga to. Itinuon na lamang ang pansin sa pagkain. "Dominic?" Untag sa kanya ni Peaches. Nagtatanong ang mga mata nito. "Sorry Peach, come again please." Ani yan ang hindi niya nakuha ang tanong nito. Ngumiti ito. "Okay lang. Tinatanong ko lang naman kung kumusta ang work mo. Sabi kasi ni Mang Johnny ikaw ang NBI agent na humawak ng kasong gun smuggling ng PAW." It was close to the state, Peach. The perpetrators were already caught." "Galing naman. Imagine hindi nakita ng internal security ang kontrol ng PAW. Ang operasyon ng sindikato but Dominic did it. Kwento mo naman kung paano mo ginawa yun." Nagbago ang timpla ng mukha ni Alden sa narinig. Walang ano-ano ay tumayo ito. Nabigla sila sa inasal ng aktor. Subalit wala sa kanila ang nagsalita. Samantala, 3:00 ng hapon nang tumulak sila papunta ng Seoul World Cup Stadium, kung saan gaganapin ang opening ceremony ng World Olympics. Katabi ng driver si Mang Johnny, samantalang sina Peaches at Alden ay magkatabi sa gitnang bahagi ng limousine. Silang 4 na security detail ay nakaupo sa bandang likod. Tuloy-tuloy sila sa loob ng stadium. Natatakpan pa ang entablado para sa eksklusibong pag-ensayo ng mga performers. Naglakad-lakad muna sila sa loob ng stadium habang nagpapalipas ang oras sa paghihintay sa binata na matapos ang rehearsal nito. Maya-maya ay may biglang tumapik sa kanyang balikat.
Nagulat siya. It was Dave, her cousins. Ito ay anak ng kapatid ng kanyang mommy. Dominic, is that you? Excited na tanong nito. What are you doing here? Nandito ka pala sa Seoul at hindi mo malang ako kinontak. Nilapitan niya to at niyakap. Dave, I'm on a business trip. Sagot niya. Alden is performing at the opening number here tomorrow. I'm one of his security guards. Talaga? Excited na bulalas ito. Debbie is Alden's diehard fan. Ang tinutukoy ng pinsan ay ang kapatid nitong bunso at nasa Seoul din. Pag nalaman niyang you're staying with Alden, kukulitin ka nun. Natatawang saad nito. Kumusta ka naman? You're looking good ha? Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Day off ko today. Naglalakad-lakad lang ako. May car park somewhere. Si Dave ay nagtatrabaho bilang quality assurance staff ng Hyundai Korea. Masaya sila nagkwentuhan. Maya-maya ay nagyayatong kumain muna. Dominic, mamaya pa naman siguro matatapos ang rehearsal. Dinner muna tayo. Ipapatikim ko sa iyo tong mga specialties dito sa Korea. Sandali lang tayo ha. Magpapaalam lang ako sa mga kasamahan ko. Ani at umalis upang hanapin ang kapwa security staff. Nakita niya si Dennis na kumakain ng fish cake sa dulong bahagi ng stadium. Dennis, I'll just go out for dinner ha. Tawagan mo ako pag malapit nang matapos ang rehearsal. Paalam niya rito. Teka, sama ako. Let's have date by my treat. Biro nito. Hindi na no, I have a date already. Pabirong sagot niya. Pumasok ka magpinsan sa isang Korean restaurant. Kimchi, sashimi at seafood ramen ang in-order ni Dave. Maraming taong kumakain kaya medyo natagalan ang kanilang order. Nang sa wakas ay dumating ang kanilang order at masaya nagsalo sila sa hapunan. Hindi na malayan ni Nikki na pasado 7:00 na pala ng gabi. Tinignan niya ang kanyang cellphone. 8 missed calls na nakarehistro mula sa numero ni Lina. Tinawagan niya to. Ako Dominic, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawagan. Sorry Lina, nakita kasi kami ng pinsan ko dito at kumain kami. Pero pabalik na kami. Tapos na bang rehearsals? Kanina pang 6 o'clock. Nandito na kami sa mansyon. Si Sir Alden ay galit na galit nang sabihin ni Dennis na nakipag-date ka daw. Napabuntong hininga siya ng malalim sa sinabi ng dalaga. Malamang napag-iinitan na naman siya ng aktor niya. Niyaya na niya si Dave na umalis ng restaurant. Kailangan ko nang umuwi. Tapos na pala ang rehearsals at nakauwi na sila kanina pa. Inihatid siya ng pinsan sa mansyon ng mga sa Gangnam District. Sa malas, bumper to bumper naman ang traffic at lalo na dadagdagan ng kanyang pag-aalala. Pasado 9:00 na nang marating nila ang destinasyon. Salamat Dave. Ipapadala ka ba kina Tita Mary? Tanong niya sa pinsan na noon ay bumaba rin ng sasakyan. Oo sana kailan bang uwi mo? Bukas o sa makalawa siguro. Walang pang sinasabi I'll get your number para maitawag ko sa iyo ang schedule ng flight namin. Inabot sa kanya ng binata ang cellphone nito para makopya niya ang numero. Call me if you're free. I'll tour you around. Thank you Dave ah. Niyakap niyang binata at hinalikan ito sa pisngi. Bye. Take care. Paalam niya. Subalit hindi pa nakakatalikod ang pinsan niya nang lumabas ang gate si Alden. Is it right for you to wander around with a man while on official duty? Sita nito sa kanya. Madilim ang mukha nito at hindi pa nito napapalitan ng damit na sinuot sa rehearsal. Magsasalita sana siya subalit sumingit ito. Do you have any courtesy too? At least, notify your associates of your escapades. Sarkastikong turan ng binata. Nagsalita naman si Dave. Alden, Dominic and I just had... Shut up! I'm not talking to you. Hindi nito binigyan ng pagkakataong mapagpaliwanag ang lalaki. Go or else you'll be sorry. Teka muna pare. Will you listen to us first? Pakiusap ni Dave sa binata ngunit hindi ito pinansin ng aktor. I said go! Nang hindi tumitinag si Dave ay umakbang susugod dito sa Alden. Kaagad namang nilapitan ni Dominic ang pinsan. Sige na Dave, umalis ka na. Ako nang bahala. Sabi niya dito. Tumango to saka tinignan muna si Alden bago sumakay ng kotse. Hinirap ng dalagang artista na makaalis si Dave. Sumusobra ka na? Ano bang problema mo? Mahina ngunit mariin niyang tanong.
Sarcastic itong sumagot sa kanya. And who's that guy that you went out with? For God's sake, Dominic, pumunta ka ba dito para i-date ang bawat lalaki makikilala? And what time is it? It's already past 9 o'clock. What did you two do, ha? Ang sama pala ng laman ng utak mo eh. Hindi din niya napigilan ang sarili na hindi sumigaw. Maghanap ka na lang ng ibang bodyguard. And yet nagmamadaling pumasok sa loob ng bakuran. Pagdating sa loob ng mansyon, dumiretso siya sa kanyang kwarto upang kunin ang mga gamit. Determinado siyang umalis and he really got into her nerves. Halos liparin niya ang kanyang kwarto. Niglabasan ng kanyang mga kasamahan pati na rin si Mang Johnny pero wala sa mga to ang nakialam sa kanila. Hinagis niya sa kama ang kanyang suitcase. Binuksan niya ang closet at inilabas ang mga gamit. Dali-dali niya yung isinilid sa maleta. Hindi niya namalaya na kasunod pala niya na pumasok sa loob ng kwarto ang binata. Nilak nito ang pinto. Nilingon niya to. He looked more upset this time. Do you think I let you leave so easily? Anito pagkatapos inilapitan siya. Napaupo siya sa kama. I won't. Not until I get what I want. Mara siya nitong hinilap patayo at mahigpit siyang hinawakan dito sa bewang at kinabig siya palapit sa katawan nito. Saka marahas na inangkin ang kanyang mga labi. Nagpumiglas siya. Subalit nang daganan siya ng binata sa kama, misto lang nawala lahat ang kanyang lakas. Nalambot ang kanyang mga braso sa paglaban dito. Lalo siya nang hina nang magbago ang paraan ng paghalik nito. Naging masuyo, waxing her to respond. She placed her arms around his neck and returned his kisses fervently. Naging hudyat yun upang maging mapusok ito. Tumitig to sa kanya. You're mine, Dominic. Mine alone. He whispered as he made his way inside her. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang inangkin ng binata ng gabing yun. All she knew is that she loved every second of it. Nagising siya nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga labi sa kanyang pisngi. Nang ibulat na ang kanyang mga mata, nakita niya si Alden. Nakangiti ito ng matamis sa kanya. He's all dressed up in Armani Collezioni. Black stretch wool 2-button suit with flat front trouser. He's damn gorgeous with that attire. Hi honey, as much as I want to see you sleeping soundly in the bed, but I also want you to watch my performance at the World Olympics. Nakangiting sabi nito. Nabigla siya. Ikinurap niya ang mga mata upang masigurong kung hindi siya nagkakamali sa nakikita. But she's not. Alden was here in front of her. Iginala niya ang mga mata sa paligid. She was in her room. At paano nakapasok sa kwarto niya ang binata? Sinilip niya ang ilalim ng kumot. Wala siya ni isa mang saplot. That's when she remembered how they made love wildly at all night. Namula ang kanyang magkabilang pisngi at napatingin siya sa orasan na nakasabit sa dingding. Pasado alas 7 na ng umaga. Alas 8 ang opening ceremony ng World Olympics. Mabilis siyang bumangon nang hindi tumitingin sa binata habang ang kumot ay nakatapis sa kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo papuntang comfort room sa naroon din sa silid. Binuksan niya ang shower at tinapad doon ang katawan. Malamig na suwal ngunit parang hindi niya ito nararamdaman dahil sa pag-iinit ng kanyang pisngi nang magising siya na nasa harapan na niya ang binata. She closed her eyes and wished that all of her worries were be washed away. Sakay ng kotse. Presidential limousine na pag-aari rin ng mga C. Tumulak sila papuntang Seoul World Cup Stadium kung saan magaganap ang isa sa pinakamalaking event sa buong Asia Pacific, ang World Olympics. Nikki wore a pair of black Gucci dress upang makaiwas sa nagtatanong ng mga tingin ng mga kasamahan. Iniiwas siya ang sarili sa binata sa pamamagitan ng pagsakay sa bandang likuran ng limousine. Mahigpit ang seguridad sa paligid. Ang kalye sa Ngandong kung saan matatagpuan ang stadium ay sarado pang publiko. Sapagkat ang nasabing seremonya ay exclusively lamang para sa mga atleta at representative ng iba't ibang bansa. Subalit, ito ay live na mapapanood sa buong mundo. Iba ang entrance ng mga performers at iba rin ang entrance ng staff, entourage at athletes. Pagpasok pa lang ng stadium ay napahiwalay na sa kanila ang aktor. Iginala ni Nikki ang paningin sa paligid habang pupunta sila sa upuang nakatalaga para sa kanila. Halos puno na ng mga athletes mula sa iba't ibang panig ng mundo ang stadium.
Ang mahigit na 700 press seats ay halos okupado na rin. Magarbang palamuti ng entablado. Maya-may inuudyat na ang pagsisimula ng programa. Kumailan lang ang dumadagundong na tunog ng tambol. Isa sa mga malalaro ng soul ang tumatakbo paikot ng bulwagan habang hawak ang pumosong torch. Nang sindihan ng ilaw niyon ay biglang hudyat ng opisyal na pagbubukas ang palaro. Kumailan lang ang musika at iniluwa sa entablado si Alden. Ito was a fast beat music. Sumayaw ang binata habang umaawit at hawak ang kaliwang kamay ang mikropono. Narinig niya ang tilian ng mga naroroon. Kasabay ng paliwanag ng lente ng kamera sa kanilang likuran. Nang i-focus sa widescreen ang mukha ng lalaki, ay mas lalong lumakas ang tilian ng mga naroroon. Lalo na, mula sa mga Asian athletes, sikat ito sa buong Asya. Habang pinapanood ng binata sa entablado, nakita niya kung gaano kalayo ang agwat nila sa isa't isa. He is a prince and she's nobody. Nang matapos ang production number nito ay bumaba ito sa entablado. Maraming atleta ang lumapit dito at naglagay ng bulaklak na kwintas sa leeg nito. Nahagip din ang mga mata niya si Peaches na naroroon sa VIP seats at masayang yumakap ng mahigit sa aktor. Nakita niya ang pagdidikit ng labi ng dalaga sa tenga ng huli na parang may binubulong na kinangiti nito. They were such a happy couple. Ito ang bagay kay Alden at siya. Hindi niya alam kung ano siya sa buhay ng binata. Pansamantalang kasiyahan ba? Parang malalaglag ang puso niya sa nakitang tagpo. Kasabay ng pagdaloy ng kanyang luha ay ang paglisan niya sa lugar na yon. Ito rin ang pagtanggap sa katotohanang hindi sila para sa isa't isa. Pasado 11:00 ng umaga nang marating nila ang Incheon International Airport. Swerte naman na nakakuha sila ng flight mula sa Philippine Airways. Ang flight na karaniwan nakakahalaga lamang ng 8,000 piso sa Pilipinas ay binayaran niya ng 14,000 piso. Makaalis lamang kaagad. Nikki immediately boarded the plane. Iniayos niya ang kanyang suitcase. 15 missed calls ang nakarestro sa kanyang cellphone. Hindi na niya tinignan kung sino-sino ang tumawag sa kanya. Kaagad niyang itinanggal ang baterya ng kanyang telepono. Pumesto na siya sa kanyang upuan upang hinihintay ang pag-alis ng eroplano. Mag-alas 12 na hindi pa rin tumutulak ang flight. 11:45 dapat aalis. Guumpisa nang magreklamo ang mga pasahero. Nang tanungin ng ilan ang cabin crew kung anong nangyari sa walang makasagot kung bakit delayed ang flight. Maya-maya lumapit sa kanilang isang crew member. Sinulya pa nito ang litratong hawak sa kanang kamay pagkatapos ay tumingin sa kanya. Ma'am, kayo po ba si Miss Dominic De Los Santos? Can I have your ID please? Magalang na tanong nito. Napakunot noo siya. Why? What's wrong? Tanong niya. Ma'am kasi kailangan niyo daw po munang makipag-usap sa officer namin sa ibaba. Ang tinutukoy nito ay ang opisina ng PAO sa loob ng Incheon International Airport. Pero bakit ba? My ticket is valid. My ID is legitimate. I am an NBI agent and my health is perfectly okay. I don't see any reasons why I need to talk with your officer. Napakalakas ng tinig na tugon niya. Sorry ma'am, that's an order from the management. Unless you tell me the reason, I won't leave this plane. Matigas sa pahayag niya at walang nagawa ang crew kundi yumukod at tumalikod. Ilang minuto pa ang lumipas subalit hindi pa rin umaalis ang naturang flight. Pinagtitingin na ng mga pasahero si Dominic. Maya-maya ay narinig niya na pinatugtog sa loob ng eroplano ang kantang Angels Brought Me Here. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isa lang ang taong kilala niya na paborito ang kantang yon at si Alden. Ilang sandali pa ay umiingay ang buong pagligid. Alden! Iniangat niya ang kanyang mukha at naroon ang aktor at naglalakad papalapit sa kanya. Suot pa rin ito ang suit na ginamit niya sa opening number nito para sa World Olympics. Pagpalipat-lipat ang tingin ng mga pasahero sa kanilang dalawa. Hindi niya alam ang gagawin at gusto niyang tumakbo. Ngunit parang namanhid ang kanyang mga tuhod. Halos hindi niya namalayan na nasarap na niya ang binata at nakangiti sa kanya. I would like to apologize for the inconvenience. My girlfriend and I just had a misunderstanding so I need to take her out of this plane. Malakas na sabi nito sa mga tao. Tumayo siya at inilapit ng kanyang mukha sa tenga nito. Ano bang ginagawa mo? Nakakaya naman sa mga tao. Mahina ngunit mariing bulong niya. At anong girlfriend na pinagsasasabi mo? Ha? Paninitan niya rito. Honey, isn't obvious?
I'm telling the whole world that I love you. Pahayag nito. Narinig iyon ng mga pasahero at naghiyawan. Nikki blush. Lahat ng tao ay sa kanila nakatuon ng pansin. Ang bawat inilabas ng kamera upang kunan sila ng litrato. Ang iba naman ay sumisigaw sa kanila ng kiss. And how about Peaches? Mahimig ng selos na tanong niyang iyon sa binata. Peaches is my youngest sister. Nakangiting sagot nito. I just want to know your feelings for me kaya di ko sinabi sa iyo. Tumango ang binata at inilapit ang mukha sa kanya. Pero hindi ka magalit sa akin dahil yun sa ginawa kong paglilihim ng tunay kong pagkatao? Ginamit kita para masuyong inilagay nito ang dalawang daliri sa kanyang mga labi upang patahimikin siya. Shh! I don't want to talk about that anymore. You're forgiven. Hindi ko kayang mag-aalit ng matagal sa babaeng mahal ko. At ako mismo ang nag-request na maging bahagi ka ng security detail ko dahil gusto kitang muling makita at makasama. Napalunok siya at hindi makapagsalita. Maya-may naalala niya si Dave. Alden, gusto kong sabihin sa iyo na pinsan ko ang lalaking kasama ko kagabi. Kumislap ang mga mata nito. I'm glad to hear that. Ayoko may kahati sa iyo. I love you, Dominic. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanya ng mga sandaling yon. It was like a fairy tale come true. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang maramdaman niyang lumapat ang labi nito sa mga labi niya. Mahal din kita, Alden. Bulong niya. Nagyakap sila at lalo naghiyawan naman sa tuwa at kilig ang mga pasahero. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Alden at Dominic. Naway kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.